Alleluia, Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Anong ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob niyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyong hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sinong maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan na ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanin ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Gaya ng sabi ko kanina, inaalay natin ang misang ito para sa mga nasalanta nitong mga baha, lalong-lalo na mga nawalan ng mahal sa buhay at nasiraan ng mga ari-arian. Sa panahon ng pagsubok na ito, nawa ang kanilang pananampalataya, ang paghuhutan nila ng lakas, at ang ating pakikiramay, pagmamalasakit at pagtulong, ang paghuhutan din nila ng lakas. Magpasalamat tayo kung tayo ay hindi naapektuhan, kung ang ating paghihirap lang ngayon ay brown out o nabasa ng kaunti ang ilan sa ating mga ari-arian. Tandaan natin, maraming mga kapatid natin ngayon ang mas may dinadanas na matinding pagsubok at pag-uumpisa uli sa kanilang pamumuhay. Ang ating simbahan simula kahapon ay
tumanggap ng mga na-stranded at mga walang masisilungan, at patuloy natin sila hanggang kanina sa ating iThursday na pinibigyang kalinga, at patuloy tayong nakikipag-ugnayan lalo na sa Caritas Manila na sa kasalukuyan ay nag-iikot na at namamahagi ng tulong, at ang simbahan ng Quiapo ay isa sa kanilang major partners upang lalong malapit ang awa at kalinga ng Poong Jesus Nazareno sa mga nahihirapan sa sandaling ito. Kaya't maaari din kayo makipag-ugnayan sa Caritas Manila o sa ating opisina upang lalo tayong makatulong sa mga tao na ngayon ay dumaranas ng hirap. Sa kapistahan ngayon ni Santiago, pinapaalala sa atin na ang hirap, pagsubok ay bahagi ng ating buhay, ng ating paglalakbay, ng ating pagsunod kay Jesus Nazareno. Kung bibigyan daw nating paguri si Santiago, siya'y mapusok. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, ginamit pa nila yung nanay nila para makiusap kay Jesus Nazareno na sila'y maupo sa kanan at kaliwa. Ngunit nilinaw ni Jesus Nazareno, kung gusto mong lumapit sa akin, kung gusto mo talagang makibahagi sa akin, makibahagi ka rin sa aking krus, sa aking pasakit at paghihirap dahil sa pagtulong at pagmamahal sa kapwa. Kaya nga't nilinaw ni Jesus Nazareno, ang sino mang gustong maging dakila, dapat maging lingkod. Ang sino mang gustong tumaas, magpakababa. At tayong lahat ay tinatawag hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod sa kapwa. Kaya hindi ito tungkol sa kapangyarihan, sa posisyon, kung sino nakakaangat. Ito'y tungkol kung sino ang umaabot, nagpapakababa at nagmamalasakit. Kung tayo man sa sandaling ito, pinagpala pa rin, pinagpala tayo ng Diyos, niligtas tayo ng Diyos, hindi tayo masyadong napinsala upang tayo rin maging daluyan ng awa ng Diyos sa ating kapwa. Iyon ang tunay na pakikiisa kay Jesus Nazareno. At yun ang aral na napulot ni Santiago. Kaya nga, sa isang bahagi pa rin ng Ebanghelyo, nakita natin yung pagiging mapusok niya. Nung meron daw hindi tumanggap sa kanila, sabi ni Santiago at ni Juan, Panginoon, paulanan niyo niya ng kidlat at kulog. Yang bayan na yan, sapagkat hindi nila tayo tinanggap. Nandun pa rin yung kapangyarihan, yung entitlement, yung dapat pabor sa kanila. Yun yung dinalisay kay Santiago. Kaya binalaan sila ni Jesus Nazareno, tayo para sa kapayapaan, tayo para sa paglilingkod, tayo para sa pagmamalasakit. Kaya nga, ngayong misang ito ang ipagdasal natin kay Santiago, alagad, kaibigan. At natutunan ito ni Santiago dahil pagbalik ni Jesus Nazareno sa langit, nag-alay siya ng kanyang buhay para sa paglilingkod, para sa pananampalataya, para sa simbahan. Nawa, tayo din, kung sinasabi nating deboto tayo ni Jesus Nazareno, alagad tayo ni Jesus Nazareno, pinagpala tayo ng Panginoon, ito'y dahil tayo rin nakikiisa sa kanyang krus, nakikiisa sa mga pumapasan ngayon ng mga mabibigat na krus sa kanilang buhay at daluyan ng paglilingkod at pagmamalasakit sa ating mga kapatid sa pananampalataya at sa mga nangangailangan.
Santiago Apostol, ipanalangin niyo po kami.